So, welcome back to my channel. So, for today's vlog, mag-unbox tayo ng mga tools ko para sa aking side hustle na pinaplano. So, as you can see kung ano yung pinaplano kong side hustle, this is a mobile car detailing. So, yan. Umorder na ako at basically kung yung mga basic lang yung mga binili ko muna kasi sa susunod magdadagdag na lang tayo or mag-upgrade na lang tayo pagka may mga naging client na tayo para yung kita pwede nating i-reinvest sa mga ibang tools na kailangan natin. So, sa mga nagbabalak na mag-car detailing, this vlog is for you. Let's start it. Matagal ko nang pinag-iisipan tong mag-car detailing na to, na business or side hustle. Actually, yung nag-encourage sa akin na gawin to is yung kapitbahay namin. Kasi every time na nakikita niya akong maglinis ng car, titignan niya yung loob. And then sasabihin niya sa akin, pwede ko tong gawing business. So, since then, parang like every year, kasi parang 3 years niya lang sinasabi sa akin yun. Every time nakikita niya ako maglinis ng car namin, is lagi niyang sinasabi sa akin yun. Kasi business-minded din talaga siya. Dati siyang may business, no? Dati siyang may gasoline station. Yan. So, hindi siya Pilipino, ibang lahi siya. And dahil may extra time na tayo, I think, pwede ko na siyang gawin. So, yan, nagsimula akong bumili ng pressure washer. Papakita ko sa iyo isa-isa mamaya. Pressure washer. Tapos, itong pressure washer undercarriage cleaner. Yan. Ito ay pwede siya sa ito yung ginagamit pang wash sa ilalim ng sasakyan. Especially dito sa Canada kasi winter. So, may nagsasaboy sila ng salt sa street. So, yan. Maganda kung malilinis natin yung yung ilalim ng sasakyan natin. So, this one, ito yung natin, ang steamer. So, ito yung handheld steam cleaner. Ito siya. And then, yung mga cleaning natin, ito mga sprayer natin. Itong microfiber cloth, brushes, and kung ano-ano pa. So ito itong po ng Kosh Chemi. Kung tama ba yung pagkaka-pronounce ko. So ito yung na-search ko na na maganda siya sa panlinis ng interior. So i-dilute mo lang to sa tubig. Tsaka to. May ratio siya dito, hindi ka pa na So dito ko siya i-mix or i-dilute water and this. Tapos ito yung gagamitin natin sa loob, interior. Ito siya. Yan. Tapos ito yung tire wet. Yan, sa gulong, panlinis. Itong invisible glass para sa glass, of course. Itong iron remover. Usually ito sa mga puting sa mga puting kotse na may mga maliliit na parang kalaw-kalawang. Galing yun sa galing yun sa brake dust. So yan. Tapos itong inside job ng ceramic ng turtle, hybrid siya. So pagkatapos mo siyang linisin, ito yung parang interior protectant niya. Yan. Ito water repellent sa glass sa labas. Tapos itong ceramic spray coating. Pagkatapos mo na siyang linisin, ito yung magiging paint protector. Kasi ito, lagi ko na siyang ginagamit talaga. So, parang naglalast siya ng mga 3 to 4 months.
yung ano niya, parang mag-ano siya, no? Parang ganda rin. Water repellent din yung ano niya, sa paint. Kung ito, water repellent sa glass, ito sa paint. Pero pwede rin ito sa glass, no? Ito, yan. Pero meron akong may gusto akong bilhin na next time bibilin ko na etong brand din siya. So parang nakalimutan ko kung anong pangalan. Basta ganito rin siya, imimix mo rin siya sa tubig. Tapos ito kasi spray mo then pupunasan mo pa. Samantalang yung isang ganito na brand na na paint protectant is rin, no? Ano lang siya, imimix mo lang siya sa tubig. Tapos spray mo lang siya sa buong sasakyan, tapos hintay ka ng mga ilang minuto. Tapos mo na siya, pressure wash mo na siya. Tapos yun na, na siya, protectant na siya. So less work yun. Tapos ito, bag remover. Usually hindi ko naman ito gagamitin kasi meron akong isa pang gagamitin na na pre-soak. Ang ipi-pre-soak ko is ito. Yan. So yan ay super clean plus water. So parang ang ratio ko dyan is 1:10. So 1 part super clean, 10 part water. So yun yung ko, no? Tapos pang natin? Ito yung gagamitin ko para dito. Ayan, so yan sila dalawa. So pagkatapos mo siyang patuyuin, lalagyan mo na siya ng paint protector. Ito na yung gagamitin mo. Tsaka to. Tapos pag kailangan talagang i-clay bar yung sasakyan. Ito yung may clay bar tayo dito. Tapos itong mga brushes. So indoor, outdoor, tsaka sa wheels. So ngayon, tapos meron tayo ditong ito yung, syempre pag maglilinis tayo, ang gagamitin natin is 2 bucket method para hindi natin magasgasan yung pintura ng sasakyan. So ito naman, ito muna yung gagamitin ko pagka maglilinis tayo ng gulong ng tires. Kaya meron tayo nito para sa rims. Tapos meron din tayo nito. Ito siya. Cloth to. Yan. Ito yung para sa mga rims na rims na glossy finish. Ito yung para sa mga sa mga aluminum para hindi natin magasgasan. Yung ito kasi pagka ito ginamit mo sa sa mga glossy na rims, baka may tendency magasgasan mo siya. Yan. Tapos ito sa rims ko na rin gagamitin. Ito, tire brush. Ito, brush para sa rims. Yan. So ngayon, nung namimili ako ng ng mga gamit, nakita ko to sa Costco. Chemical Guy. $69.99 lang siya. Marami na siyang kasama. Isang bucket na to. May kasama siyang drying towel. Yan. Tapos meron na rin siyang kasamang wash mitt. Tapos may kasama na siyang shampoo. Car wash shampoo. Ayan. Tapos ito interior. So basically ito tsaka to parehas lang sila ng purpose, no. So parang na lang natin to. Ang tawag dito. Na lang natin, parang stock na lang natin to. Pag naubos na to, pwede natin gamitin to. Tapos meron din siyang wheel cleaner. Ayan. Tapos ang maganda pa dyan, itong bucket nila is meron na siyang grit sa loob. Ito. Ayan, sa loob. So para pagka maghuhugas ka, kunyari, di ba 2 bucket ka? Next time i-explain ko sa inyo kung paano yan. So lagyan na natin sila dito. Yan. Tapos yan. Meron din ako nito. Nadaling ko rin to. Itong aking drills.
para sa aking mga brushes. Ito yung mga gagamitin natin pang linis ng carpet, tsaka pang tanggal ng mga nakadikit na dumi sa carpet. So ito no. Ito siya, brush. Yan. Yan. Tapos ito, basically pang linis na ng ng carpet na rin, tsaka ng mga cloth na na mga upuan. Yan. Yan. So, temporarily, ang gagamitin ko muna ng vacuum is yung vacuum ko muna talaga. Kasi ayoko pang bumili ng vacuum na pang car detailing kasi ayokong gumastos ng malaki kasi dito medyo malaki na yung nagastos ko rin. So kung ano yung meron muna ako, yun muna yung gagamitin ko. Katulad nito, ito. Ay ang Dyson ko na na vacuum. Yan muna yung gagamitin ko. Tapos meron ako ditong extension wire. Yan. So, ang bala ko palang gawin is sa driveway ako maglilinis. Tsaka kailangan ko ng connection ng electricity tsaka ng tubig ng client. So, yan. Magdadala ako ng extension tsaka meron akong ng hose, water hose para baka malayo yung niya, yung water connection niya. Tas kakabit ko sa may pressure washer. So, tsaka meron pa pala akong isa. Yung gagamitin ko muna is yung panglinis ng carpet namin, yung pang extractor ko na pwede kasi pwede nating ipang spot clean yon or pang clean ng ng mga cloth na mga upuan. 'Yon. So, tsaka sa mga carpet, 'yon. Yun muna yung gagamitin ko temporarily, siguro mga 2 or 3 na client. Yun muna yung gagamitin ko. After that, pwede na akong bumili ng maliit na extractor. So, yun muna. Kung ano muna yung meron tayo, yun muna yung gamitin natin, no? Para medyo hindi tayo masyadong magastusan, do medyo nagastusan na ako. So ngayon, unbox muna natin, no? Yung isa-isa, yung mga etong pressure washer, handheld steamer, at saka itong undercarriage washer. Okay? Let's go. Ayun para mabilis. So ayun buksan natin. Tagal ko na rin pinangarap magkaroon ng ganito. Yan. Manual. Tapos meron tayo ditong wand. Extension. Ang ating gun. So, nga pala, Ryobi yung brand niya. Tapos meron tayong ito yung kanyang hose. At meron siyang, of course, yan, ating pressure washer. Maliit lang siya pero ito talaga yung pang car detailing talaga siya. Yan. Tapos ito yung handle, ilalagay yan sa taas. Tapos ito yung foam cannon. Yan. Yan. Tapos yan. Meron tayong 3 nozzle. Ito, meron tayong 15 degrees, 25, and meron tayong 40.
So usually ito yung gagamitin ko pang ano no, pang spray. Kasi 40 degrees yung ano niya no, yung buga niya. Tsaka maganda pa rito, yung ito niya, yung itim. Yan. Rubber siya. So kahit na ma-aksidente mong tamaan yung sasakyan habang ginagamit mo siya, hindi siya magagasgasan. So basically, ang gagawin mo lang yan is yan lang no. Ganyan lang siya para mag-ano ka na. Or pag may foam, ito lang yung sa foam cannon natin. Yan. Diba? Oof. There you go. Excited na akong gamitin ito. Parang ilang years ko na rin gusto magka-ganito. No? Tapos ito, basically, yung purpose nito is kunyari, mataas yung ano no, yung sasakyan na lilinisan mo para hindi ka masyadong mahirapan. Ito, sa taas or sa baba, 'di ba? So naiikot din siya, 'di ba? Tapos dito mo lagay yung nozzle. Yan siya. 'Di ba? Ganda. So yan. So ito yung ating ano no. Ito yung ating pressure washer na gagamitin. Yan. So yung ito actually pwede mo pa siyang i-upgrade pero ngayon wala pa yan sa plano. Ito usually yung ina-upgrade lagi. Kasi ito hindi kasi masyadong foamy siya pero okay na yon, walang problema yon. Importante maugasan mo naman siya na maayos. Tsaka magkakaroon naman siya ng ano no. Ng may foamy pa rin naman siya kahit papano. Kasi ito pala may adjustment pala siya dito no. Ito kung gaano ka foamy yung gusto mo. Pero hindi siya ganun ka foamy like I said. Yeah. So yun. I think tapos na tayo. Siguro maghahanap ako ng ano na to no, ng lagayan para isang ano lang siya, isang lagayan na lang siya sa ano, sa lahat ng to isang lagayan na para hindi pa kalat-kalat yung gamit natin. So yan. Next naman natin i-unbox yung ano, yung ito. Itong undercarriage natin na ano no, na pressure wash. Ang itsura niya ay ito. Para siyang, hindi lang parang, may gulong talaga siya no. So ayan, tapos dito lalabas yung tubig. Tapos ito, kakabit mo lang siya dito. Or dapat siguro meron tayong extension no. I don't know. Siguro dapat may extension pa ako. Titignan ko pa kung paano yung ano niya, sistema. Yeah, medyo maiksi siya so kailangan ko ng extension pala dito. Silo. Diba? Yan. So pag ganito raw, tingnan natin sa actual no kung ano, kung maganda talaga. Pero undercarriage naman siya na ano no. Design talaga siya para ganyan. Kaya I think okay siya. Hindi ko lang alam kasi kung paano yung ano no, yung siret ng tubig. Yan. Yan. So ngayon, buksan naman natin yung ano, yung steamer. So, tabi muna natin 'to para hindi makalat. Yan. So yan, tingnan natin kung ano meron 'to. Nakalimutan ko na kung ano yung tsura nito. No? Lahat 'to sinearch ko. Yan. Kasi syempre mag-i-invest tayo ng mga gamit, kailangan talaga sigurado tayo sa mga bibili natin. Yan, oh. Daming attachment. Yan. So ito yung magiging steamer. This. McCulloch. Yan. Ito yung brand niya. Okay. So dito ka maglalagay ng tubig. So ang tubig na gagamitin talaga natin dapat dito is yung distilled water. Kasi pag yung tap water yung ginamit natin, yung mga minerals babara doon sa ano no, sa linya. Kaya dapat ang gagamitin natin diyan distilled water talaga.
So yan, meron lang siyang mga accessories. Ito. So yan. Ano pa ba? So yan lang yung natin, yung mga gamit for now. Magdadagdag na lang tayo pagka nagkaroon na tayo ng mga client. Tsaka lahat yan lalagay ko dito sa malaking box para hindi nakakalat. Isang lagayan ko lang siya sa sasakyan, tapos nandyan na yung ito. Yan. Yan yung box. Yan yung lalagayan ko ng ng mga gamit. Saka bibili pa siguro ako ng isa niyan. Siguro kailangan ko pa ng isa pa. Para sa aking host. Kasi yung gagamitin ko sa sasakyan, most probably yung Odyssey. So diyan ko ilalagay yung mga gamit ko. So yan. So yun lang muna for today's vlog. Samahan niyo ako next time, no? Natin to. Gagawin natin siya actual sa mga cars namin. Diyan muna para and then makita natin kung kaya ba talaga natin mag-car detailing or we'll see. Tingnan natin. May mga client na akong naghihintay. May tatlo na sila actually. Naghihintay na lang sila kung kailan ako magiging available. So yan, hopefully by next week pwede na akong mag-accept ng service. So yan, yung yung pricing naman is meron akong ginawang pricing pero kailangan ko pang i-finalize. Yeah. So yan. So hanggang dito na lang muna tayo. See you on my next vlog na lang. Thank you for watching. Again, this is your Kuya J here in Canada. Till next time. Peace.